Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Update lang ito kay Chris Aquino and of course kay Vice Governor Mark Leviste. Kasi syempre, ang dami nagtatanong kung ano ba, nagkabalikan ba sila, kumusta ba sila, are they okay, are they, still together, or friends na lang ba sila, or in good terms ba sila. Kasi syempre, nakikita naman natin yung mga ina-IG story ni Vice Governor Mark Leviste, diba, na parang okay na okay sila ni Chris, yung talagang pinaparamdam pa rin niya kung gaano siya ka-concern at kung gaano niya ka-mahal si Chris. Diba? Very open naman si Vice Governor tungkol doon. But anyways, si Chris ngayon medyo iniba na yung style niya. Hindi na sa Instagram wall siya nagpo-post, kundi sa IG story na. Sa Instagram story, mas doon mo makikita talaga ang kanyang posting. But anyways, medyo maliliit, so kailangan ko pa itong isulat para pag binasa ko sa inyo, mas medyo siguro may ibang kulang, pero yun talaga kasi hindi masyadong, kumbaga nako-cover kasi yung mga ibang words na base dun sa IG story. But anyway, eto nga, sabi ni Chris sa kanyang, actually it's an open letter, or parang hindi pala, parang chat nila to sa isa't isa. So, chat ni Chris kay Mark na sinagot naman ni Mark din. And then, yung dulo, yun parang yung pinaka-post or pinaka-message ni Chris. But anyways, eto nga. Mark, aren't you tired of the unanswered messages? It took me 2 weeks and a half to feel that I now longer really feel the need to keep communications lines open with you. Whatever is going on in my life or in yours, parang nawala na ang desire for me to know what's happening with you or for me to keep you informed. I haven't been influenced by anyone. It's just that I've fallen back to my pattern of reading a new book every 2 to 3 days, reading NYT and the magazines I like, and coping with the hardships my body must endure. I want to remain polite, but this is really what happens when we are so far from each other. People really do grow apart. Thank you for keeping in touch, but I'd really prefer if you don't. It's really a lot more peaceful now, and that's always been my prayer, serenity and peace. The end. May nakalagay din na the end. Ayan to, letter ito pero ito muna. Of course, merong pinost na si Chris na sagot nga ni Mark, sabing ganyan, I don't know exactly how to respond to your message, but in my heart and in my head, yun, medyo nabitin ako dun sa part na yun. Hindi na nakita yung next, yung karugtong nun But anyways, ito nga yung sinabi pa ni Chris sa last part ng IG story niya. Sabi niya ganyan, is it asking too much when I ask for our relationship to stay private? Mahirap ang pinagdadaanan ko. I don't wish this on anybody. It's 11 p.m. here, Thursday night, Tuesday afternoon. My dosage for methotrexate, my chemotherapy medication being used as an immunosuppressant to help treat my 3 life-threatening autoimmune disorders was increased. I have barely slept since then because sobrang sakit ng buong katawan hanggang sa buto na mismo. Ayan, grabe, no? Nakaka-ano naman yon. I try not to cry in front of Kuya and Bean, but I couldn't stop my tears. Ito parang letter niya na message na to ni Chris sa mga may pinagdadaanan din ako tulad niya. To all who are undergoing chemotherapy now, believe ako sa tapang nyo. Sa mga nakagraduate at okay na ngayon, you are my inspiration. Pasensya na po, I've been so careful about staying private. I never posted details. Ang problema, nagising ako sa katotohanan na kung talagang minahal ako at alam na sumuko ako sa LDR, bakit hindi kinayang ibigay yung katahimikan na kailangan ko for my emotional wellness, lessened anxiety, and my chance for a peaceful journey. So, ayan ang IG story ni Chris. Kayo ba, ano bang medyo tingin nyo sa letter na ito ni So, ako, ang tingin ko, ang hirap mag-judge ang hirap magsabi kasi kilala ko rin naman si Chris diba? But anyway, simple lang siguro ang gusto niyang masabi dito na parang tama na muna yung communication at ngayon nga parang si Chris meron na siyang kumbaga ganun daw yan meron, di ba totoo naman pag meron kang nakasanayang gawin tapos hindi mo na ginagawa
medyo hanapin mo at first, pero pag nakahanap ka na naman ng bagong gagawin, yun na yun. So, now, ang focus nga ni Chris, of course, aside from chemotherapy or pagpapagaling, ay yung pagbabasa ng libro. Ever since naman si Chris, bata pa lang talaga, mahilig na magbasa ng libro at napakabilis niya magbasa ng libro. Ang isang libro, kayang-kaya niyang basahin ng sandali lang. So, ayun, so bumalik siya sa sa ganung pattern ng buhay niya at walang masama doon. Kaya lang nga, siguro nababother din si Chris pag nakikita niya pa yung mga, or pag nag-social media siya or may nagsisend sa kanya, pag nakikita niya yung mga pinopost ni Vice Governor Mark Leviste na parang yun. So, sa kanya siguro, parang okay na, tapusin na natin ito. So, tama na muna yung ganon. So, well, kaya lang nga, syempre, si Vice Governor ay parang ayaw talagang sumuko at sinabi niya nga na sa bagay napakatagal na noon pa. Kasi mapapansin nyo naman lagi ang laman ng IG story ni Vice Governor ay nasisingit yung tungkol sa kanila ni Chris Aquino. So, now siguro, tingnan natin kung pagbibigyan ba ni Vice Governor Mark na talagang tuluyang wag na muna or kalimutan na muna, wag na makipag-communicate. Kasi kung si Chris, di ba sabi niya nga, hindi na siya nakikipag-communicate. Siguro parang, in other words, parang mas gusto niya mag-focus sa kanyang peace of mind at sa medication. So yun na muna, abangan na lang natin ang mga